Good morning! Morning, sir. Okay, salamat po sa Diyos sapagkat mapapag-aralan natin ulit ang kanyang salita. At isa sa ating pong pinag-uusapan, may pong anticipation natin ng Kapaskuhan, ay ano ba yung mensahe ng talagang Pasko? Sapagkat kung hindi natin babalikan kung ano nangyari nung unang Pasko, ay sigurado po na tayo po ay madadala, no? Na kung paano i-celebrate ng mundo ito ang Pasko. At ang nakakalungkot po sa kapanahon na natin ngayon ay sobrang layo na kumbaga ng paraan at dahilan ng mga tao kung bakit sinaselebrate nila ang Pasko. So para hindi po tayo makasama, kasi nakakalungkot sapagkat kahit tayo mga mananampalataya, tayo po mga Christians, ay nahahawaan na rin, no? Nadadala na rin tayo ng paraan ng mundong ito ng pagsiselebrate ng Pasko. Sad to say, nakakalimutan na natin ang tunay na diwa, ang tunay na dahilan kung bakit merong Christmas. Kaya sa umagang ito ay ating pong balikan upang ating pong malaman ano nga po ba ang itinuturo sa bawat isa sa atin ng Kapaskuhan. Ating pong buksan ang ating pong mga Bibles sa Luke chapter 1, verses 26 to 38. Babasahin po natin ito ng sabi-salita. Hinihiling ko po bawat sa tayo magsitindig at basahin natin ito ng sabi-salita. No? Luke chapter 1, verses 26 to 38. Sabi sa verse 26, in the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, To a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, greetings, you who are highly favored, the Lord is with you. Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. But the angel said to her, do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father, David. And he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end. How will this be? Mary asked the angel, since I am a virgin. The angel answered, the Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she who was said to be unable to conceive is in her 6th month. For no word from God will ever fail. Together, I am the Lord's servant, Mary answered, may your word to be fulfilled. And then the angel left her. Pagpalain po ng Panginoon, ang pagkabasa ng salita, tayo din manalangin. Dakilang Diyos, ang inyong salita ay hayag na sa amin. Ito po, Panginoon, ay madalas na namin nababasa, naririnig, at ito, Panginoon, ay very common na kwento, pangyayari sa unang pagdating ng Panginoon sa Kristo. Pero, Panginoon, ang inyong salita ay napakayaman. Hindi namin kaya ubusin ang mga katotohanan, ang mga nakatagong mensahe dito. Ang dalayan ko po, Panginoon, ngayong umaga, nawa ay tulungan mo kami, nawa banal na Espiritu ang magpaliwanag sa amin ng mga katotohanan na nakalagay sa sa passage na ito, Panginoon. At dalayan ko po, Panginoon, na ang makikita namin na katotohanan buwan sa inyong salita ay maging angkop sa buhay namin, Panginoon. Na ito, Panginoon, ay may apply namin sa pang-araw-araw namin ng buhay. Samahan na kami, Panginoon, sa aking pag-aaral, ito dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, makakapunta po kayo. I'm sure tayo pong lahat ay ranas na, naka-attend na ng iba-ibang Christmas parties, sa inyong school, sa church natin. Last week, nagkaroon tayo ng Christmas party. At marahil, yung iba pang mga Christmas parties na mga pupuntahan natin ay mga nakaset na, di mo ba? At again, sa bawat Christmas party na pinuntahan natin, sigurado hindi mawawala yung gift giving or exchange gift. Di po ba? Marami tayong mga natanggap na siguro ng mga regalo. Pero meron akong
gusto itanong sa inyo, every time na nakakatanggap kayo ng regalo, paano nyo ito binubuksan? Ano ang una ninyong ginagawa bago ito buksan na regalo? Ha? Yun ba ang kinakalungkunan nyo? O kaya naman ito? No? Or, yung iba, inaamoy. Inaamoy. Okay? Or yung iba, tinititigan at hinuhulaan. Ano kaya ang naman ito? At sa inyong paghula, meron ba dito nanghuhula muna bago buksan? O bukas agad? Yung buksan agad. So, ako minsan, ay pinapakiramdaman ko muna, kinakalugdugin. Kaya ito? Di ba? Ito kaya ay ganito? Ito kaya ay ito? Siguro ganito ito. No? So, ilan sa inyo, kung halimbawa kinuhulaan nyo yung inyong mga regalo, ay tumatama lagi. Laging tama. Wala, no? Madalas, mali yung ating hula, no? Pero may tumatama din. Pero mas marami na mali. Di po ba? Kaya, ang mas maganda na dapat gawin natin, para hindi tayo magkamali, ay buksan na talaga natin. No? Para mas ma-appreciate natin, para mas makita talaga natin, no? Kung ano yung regalo para sa atin. Para mas magamit natin, para mas maplano natin, kung ano ang gagawin natin. Di po ba? Mas magandang buksan natin. Kaya nagsabi ko sa inyo kanina, nakakalungkot sapagkat sa panahon po natin ngayon, marami ang naghuhula kung ano nga ba ang Pasko. Diba? At ang nakakalungkot, ang mga hula nila ay puro mali. Ang mga palagay nila. Sabi ng iba, ang Pasko ay para sa mga bata lang. Okay? Kaya, yung iba, kaya sila nagpapalaro parati, kaya sila ay nag-iipon ng mga pera, ay dahil darating ang mga bata, ang mga inaanak. Okay? So, sometimes, gusto natin maniwala na gano'n. Di ba ba? Lalo na pag kami mga pinagdadaanan tayo. Hindi ito para sa akin ang Christmas. Yung iba naman, ang hula nila, ang akala nila, ang Pasko ay para sa mga may pera lang. Di ba? Di ba ayaw natin dumating ang Pasko kung halimbawa, marami tayong utang, marami tayong bayarin. Di ba? At naiingit tayo sa mga tao na, yun nga, ang daming panghanda, no? Ang daming pamasko, no? Ang daming mga gifts na pinamimigay. Kasi yun nga, ang tingin ng mga tao, para sa mga may pera lang ang Pasko. Mga kapatid, kung ganun ang tingin natin, talagang tayo po ay maliligaw. No? Lagi tayong magkakamali. Laging ang pagdiriwang ng Pasko ay stress sa atin. Diba? Meron akong pinapakinggan kanina na preacher, sabi niya, my most favorite season during the year is Christmas. Ito ang pinakapaborito. Ito ang pinakahihintay ko. Sapagkat ito yung panahon na isa-celebrate natin. No? Aalamin natin bakit dumating ang Panginoong Yesu. Di ba? Kung isa-celebrate mo yung panahon na ikaw ay naligtas, no? Ikaw ay nakaligtas, tsak nakapahama ka. Talagang excited ka na gawin yun. No? Excited ka na ipagdiwang yun. No? At ayaw mo nakakalimutan. At ngayong umaga, yan po ang ating bubuksan. Yan ang ating titingnan. Ano po? Ano ba yung mga nangyari nung unang panahon, nung unang nagkaroon ng Pasko? At ngayon pong December, ang ating pong pinag-uusapan, no? Ang ating pong pinag-aaralan, na mensahe ng Pasko na dapat maintindihan po natin ay yung sinabi na don't be afraid. Huwag kang matakot. Sa dami ng mga pasanan natin sa buhay, alalahanin sa buhay, no? Hindi natin po talaga maiwasan na tayo ay mangamba, matakot, di po ba, lalo na sa hinaharap, no? Lalo na sa mga may pamilya dito, no? Sa tatay, sa nanay, no? Parang may trabaho pa ba ako bukas, no? Papapaaral ko ba yung mga anak ko sa gusto ko na eskwelahan,
Naalala ko po yung kuya ko, nung siya po ay binata pa, ang ganda ng trabaho niya, ang laki ng sweldo niya. Nung nag-asawa siya at nag-anak siya, bigla siyang natanggal doon sa trabaho. At umiyak talaga siya. Umiyak siya. Kasi sabi niya, paano ko mapapaaral yung anak ko? No? Sa gusto ko na school na pasukan. Buti na lang, nag-encourage siya ng kanyang asawa. Sabi niya, meron ka pang makukuha na magandang trabaho. And true enough, salamat sa Diyos, nakapasok po siya ulit sa isang magandang trabaho. Na natustusan niya yung kanyang yung pag-aaral ng kanyang mga anak. At sa biyaya ng Panginoon, Lord willing, ay kung makakapasa, yung bunso niyang anak ay gagraduate ng medicine. Magdodoktor siya sa biyaya ng Panginoon. So, nakita po natin na sa mga ganitong panahon, talagang marami ang nangangamba. Ewan ko kung nararamdaman niya. But, human as we are afraid. We are fearful. Sa mga uncertainties ng buhay na ito. Di po ba? Hindi natin alam kung sa mga karamdaman natin, gagaling pa ba tayo? Sa mga utang natin, makakabayan pa ba tayo? Di ba? Makakaraos pa ba tayo? Mga kapatid, sana sa pag-aaral po natin ito, ay pagka naiisip natin ang Pasko, ang mensahe na papasok sa puso't isipan natin ay don't be afraid. Last week, pinag-aralan natin ang buhay ni Zechariah na nagpakita ang anghel sa kanya. Ang sabi, don't be afraid, just believe. Yan po ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Huwag tayong matakot, sumampalataya lang tayo sa gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Katulad ng sinabi ng angel kay Zechariah. Alam po natin na si Zechariah at si Elizabeth, sila'y matatanda na at wala pa silang anak. Sila po ay naglilingkod sa Panginoon. At sila ay nananalangin na magkaroon ng anak. Kaya alam niya, matanda na sila. Sabi ng mga Bible scholars, mga 70 years old na ito mga ito. So, imposible na magkaanak. Pero, yun nga, sa hindi inaasahang pangyayari, nagpakita ang Panginoon, ang angel of the Lord, kay Zechariah, sinabi, magkakaanak ka. Yun nga, hindi muna siya naniwala, paano mangyayari? Matanda na kami. So, ginawa ng anghel, hindi ka makakapagsalita. Dahil nag-doubt ka, hindi ka makakapagsalita. Makakapagsalita ka lang, or babalik yung iyong salita, pagka nanganak na, pag lumabas na yung baby, doon ka pa lang makakapagsalita. So, ganun po ang nangyari. Pero nakita po natin last week, kung sasampalataya tayo sa Panginoon, the Lord will help us go through sa anumang pinagdadaanan natin. At ngayon po umaga, ang nais ko pong pag-usapan naman natin, kung si Zechariah ay ating pinag-aralan, last week ngayon naman pag-uusapan natin si Mary, the mother of Jesus. At ito po ang gusto ko pong matandaan natin, makita natin sa ating pong pag-aaral. Don't be afraid, just submit. Don't be afraid, just submit. Huwag kang matakot, magpasakot ka lang. Okay? Alam niyo yung salita o yung word na submit, yan po ay para bang ang hirap gawin. Di po ba? Naririnig natin lagi yung word na submission pagkakasal. Sabi sa mga babae, you need to submit to your husband. Husband, you need to love your wife. Pero, ano nga ba talaga yung kahulugan ng submission? At, masasabi ba natin that we are submitting to the Lord sa mga gusto niya sa buhay natin? Ano yung sabihin ng submit? Ang sabi sa dictionary, basahin po natin. Ready? Begin. To submit is to surrender to the choice or control of someone else to fulfill a vision. Okay? So ito daw po ang ibig sabihin ng submission. Ito ang ibig sabihin ng biblical meaning ng submission. To surrender to the choice or control of someone else to fulfill a vision. So magpasakop ka. Yung gusto mo ay itigil mo
At ang gagawin mo ay gusto niya. Nakaya nyo? At bakit niyo gagawin yun? Para matupad o mangyari yung inyong pangarap. Ito daw po word na submit. Ito daw po ay military term. No? At sa Greek, ito po ang kanyang ibig sabihin. No? Hupotatso, ang ibig sabihin, two words po yan, kinumbine, ang ibig sabihin nun, nung hupo ay under, at yung tatso ay to arrange. So pag pinagsama niyo po yan, to arrange under. To arrange under. Ano pong ibig sabihin nun? Ito nga po ay military term na ang ibig sabihin ay hierarchy. No, ang ibig sabihin, may mga rankings, by rankings. At kung sino yung nasa taas, yun ang dapat sundin ng sumunod. So, ganun po. Bakit daw po kailangan gamitin ito? Bakit daw kailangan sumunod sa higher ranks parati? Para manalo kayo. No? Dahil the moment na hindi ka sumunod sa boss mo, no? Kung matuwid yung iyong boss, pagka hindi ka sumunod sa iyong boss or sa somebody who is higher than you, if you don't submit, sigurado matatalo kayo. Magkakamali. Kaya ito po ang ginamit na salita ng Panginoon nung sinabi niya, you need to submit. Okay? Kailangan magpasakop ka sa isang tao, no? Sabi niya, surrender to the choice or control of someone else to fulfill a vision. Mga kapatid, ang sabihin ko po sa inyo, ang isang taong hindi submissive, maraming pagkakamali na mangyayari. Pero ang isang taong submissive, maraming tagumpay, no, na may experience yun. At yan po ay makikita natin mamaya. Okay? So ito po ang ibig sabihin ng just submit. No? Huwag kang matakot, magpasakop ka lang. Okay? Ito pong pangyayari ito, last week, nakita natin na yung angel ay nagpakita sa Jerusalem kay Zechariah nung siya po ay nag-worship sa Panginoon. And then, after 6 months, inutusan ng Panginoon si Gabriel, Angel Gabriel, sa Nazareth. No? Ito po ay 146 kilometers away. Of course, angel siya. No? Hindi na kailangan maglakad. Hindi na kailangan sumakay sa asno. No? Isipin na lang na kailangan pumunta siya sa Nazareth, nandun siya. Pero ang setting po nito, itong pangyayari nito, ay sa isang maliit na bayan na tawag ay Nazareth. No? Simple at saka hindi kilala, no? Hindi popular na bayan. No? Nazareth. No? Yan po ay sakop po ng Galilee. Okay? So, sa puntong ito, meron po tayong makikita na 5 bahagi or division. Dito po, binasa natin kanina ng mga talata. No, sa Luke chapter 1, verses 26 to 38. Ito po ay dadaanan lang natin ng mabilis. Ano? Okay? So, una, the appearance. No, ang pangitain, ang pagpapakita. So, dito po makita natin, in the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel to Nazareth, a town in Galilee. Okay? So dito makikita po natin na inutusan ng Panginoon, no po, si Angel Gabriel na pumunta sa Nazareth. No? At ito pong time na ito ay nung panahon na 6 months na si Elizabeth, yung asawa ni Zechariah. 6 months na nabuntis. Okay? And then sino ang kinatagpo niya doon? Sabi niya, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David, the virgin's name was Mary. Okay? So, nakipagkita ang isang anghel sa isang dalaga. No? Batang dalaga na engaged na siya. Na ikasal. Okay? Gaya ng napag-aralan natin noon, when two people are pledged to get married, ang turing po ng mga tao doon sa kanila ay mag-asawa na. Mr. and Mrs. na sila. Pero hindi pa sila dapat magsama. 1 year muna silang magpe-prepare. Okay? Hindi pa sila pwede magkaroon ng sexual relationship sa isa't isa. At kung may mangyari,
that time, mabuntis yung isa, o kaya pakabuntis yung lalaki, ay mapaparusahan sila ng adultery. At noon po, pagka sila ay naparusahan ng adultery, o na-accused or guilty of adultery, ang parusa ay kamatayan. At ang death penalty po nila, dadalhin kayo sa plaza, yung maraming tao nakakita, tapos babatuhin kayo hanggang mamatay. So doon po nakakahiya pagka ikaw ay naakusahan or guilty of adultery. So dito po, ang pangyayari, imagine, ang pupuntahan ni Gabriel ay yung isang babae na engaged na technically ay may asawa na. Okay? And then, ang sabi pa dyan, the angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored, the Lord is with you." Mary was greatly troubled at these words and wondered what kind of greetings this might be. Alam niyo kung bakit kinabahan si Mary dito? Kasi una, engaged na nga siya. Tapos may lalaki na nakipagkita sa kanya. May lalaki na bumati sa kanya ng maganda. Parang ano kaya ibig sabihin nito? Okay? And then, makita po natin, yung appearance, na secondly, yung announcement, ano yung in-announce nitong angel na ito? Sabi niya, but the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus." Kung kayo si Mary, ano ang magiging reaction na dito? Matutuwa ba kayo? Magugulat lang. Matatakot. Magagalit kayo. Di ba? Parang, hey, engaged na ako. Ha? At alam po ninyo, ayon sa kultura noon, ang upbringing sa mga babae noon, pagdating mo ng teenage years, kailangan mag-asawa ka na. Kaya, ang sabi nila, yung mga babae, walang pinangarap, lalo na sa mga villages. Ang pinapangarap nila ay makita nila yung dawan. Okay? Sino kaya yung aking dawan? Sino kaya yung aking mapapangasawa? At wala daw silang inisip kundi magplano. Saan ako'y kakasal? Susuotin ko, sino yung mga abay ko? Okay? Kasi, yun nga, ang kultura mo ng mga Hudyo ay ito. Yun, pagka kayo ay karoon ng engagement or betrothal ng tawag, pagka may betrothal po, meron silang tinatawag na yung bayan. Yung lalaki, magbibigay ng mamahaling bagay sa parents ng babae. Ang tawag yata sa atin dito ay dowry. So pagkatapos yun, pagka nabigay na ng lalaki yun, ibig sabihin they are officially engaged. At noong unang panahon nga, sa mga Hudyo, they are considered as man and wife na. Pero hindi pa sila pwede magsama. Okay? Then, ang gagawin nila during that year, 1 year, mag-prepare sila, mag-iisip sila mga dapat nilang ihanda. And then, sa kasalan, ito po, buti dito na uso sa atin sa Pilipinas. Pero ang kasalan sa kanila ay 7 days. Hindi mo yun, 7 araw na ang celebration. So, kailangan yung 7 araw na yun, kung naalala nyo yung kasalan sa Kana, 7 days yun, kailangan masarap ang pagkain, unlimited ang drinks, unlimited ang food dapat. So, you need to prepare. Sa 7 days na celebration. Kaya ganun ang ginagawa nila. 1 year po na mag-prepare sila. So, ito po ang ini-imagine ng isang babae na ikakasal. Kung gaano kaganda, saan ang venue, kung gaano karami yung mga tao na dadalo at iimbitahin, ano yung mga food. Then suddenly, isang lalaki, lalapit sa kanya, ikaw ay magbubuntis ka, maglilay ka. At, sabi niya, you will give birth to a son, and you are to call him Jesus. Parang, kung ako parang ano?
Hindi ba naiisip ng lalaking ito kung anong implikasyon nun? Di ba? Sobrang scandalous nun. Kung halimbawa, totoo nga mangyayari ito, no? He is pledged to get, or she is pledged to get married, tapos mababalitaan ng mga tao na nagdadalang tao, what will happen? Di ba? Anong iisipin ni Joseph? Anong iisipin ng yung family ni Joseph at mga kamag-anak nila? Anong iisipin ng mga kapatid ko, ng mga magulang ko, ng mga kamag-anak ko, at mga kababayan ko? Di ba? Hindi, napansin niyo ba kung gaano ka-tindi itong sitwasyon na ito para kay Mary? Hindi, tingnan po natin ang mga nangyari pa. Sabi niya, he will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end. Alam niyo po, ito pong katotohanan ito, na may darating na tagapagligtas, ay laging itinuturo sa mga Hudyo. Na may darating na tagapagligtas. At during this time, ano po, talagang pagod na ang mga Hudyo sa pang-aalipin ng Roman Empire. Kaya talaga, they are longing for 400 years. No? They are longing for a Savior. They are longing na sana may dumating na tagapagligtas. At dito, pinaliwanag, ano po, ni Gabriel, kung sino itong paglilihan niya, no? Or kung sino itong magiging anak niya. No? And then, ang sunod na makita po natin, the apprehension. No? Yung pangamba, syempre, no? Kung normal na tao ka, baka matatakot ka. Di ba? So sabi niya, how will this be? Mary asked the angel, since I am a virgin. No? Paano mangyayari ito? No? Paano maaaring mabubuntis ako? Wala pa akong karanasan. Ano? Hindi pa ako nagkaroon ng sexual intercourse sa kahit kaninong lalaki. I am a virgin. No? Paano mangyayari ito? Okay? And then, ang sunod, the annotation or the added explanation. Paano in-explain niya? Sabi niya, the angel answered, the Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Ikaw ay lulukuban ng banal na Spirit. No? Kumbaga, yung seed ay lalagyan ng holy sperm cell, no? Para mabuo, no, yung bata sa iyong sinapupunan. At ang ibig sabihin dito, no, ang ipinapaliwanag dito, no, po, ni Gabriel, it's going to be a miracle. No? Sapagkat ang sabi niya dito sa verse 36 and 37, even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she who has said to be unable to conceive is in her 6th month, for no word from God will ever fail. Sa ibang translation, nothing is impossible with God. So, sa tanong po ni Mary, no, sa kanyang apprehension, paano mangyayari ito? No? Hindi pa ito nangyari ever. Wala pang miracle na nangyari sa Israel na ganito. And then, in-explain ko ni Gabriel, ganito ang mangyayari. Lulukuban ka ng Holy Spirit. No? At ito ay mangyayari. Kung ito nga si Elizabeth na iyong kamag-anak, no? Talagang imposible na siya na magkaanak. Pero ngayon, 6 months na siyang buntis. Then nasabi dito sa verse 37, for no word from God will ever fail. Ibig sabihin, lahat ng sinabi ng Panginoon, ito ay mangyayari. And then, ano kanyang reaction? Ano? The acceptance. Anong sabi niya? I am the Lord's servant. Mary answered, may your word to me be fulfilled. Then the angel left her. Okay. Bakit patigyan umaga? I do not know if kung ikaw si Mary, papayag ka or maniniwala ka.
I do not know if you will say the same words na sinabi ni Mary. Na pagkatapos ng mga paliwanag ngayon ng angel, ito ang iyong sasabihin, I am the Lord's servant. Mary answered, may your word to be fulfilled. Then the angel left him. Okay. Meron po tayong makikitang tatlong dahilan. Bakit nag-submit si Mary sa sinabi ni Angel Gabriel? At ako po ay nananalangin ngayon po umagang ito na sa mga bagay na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon, imposible man ito or napakahirap man ito, ito rin po nawa ang maging tugon natin. May your word to be fulfilled. No? Tayo po ay huwag matakot. No? We will not be afraid. We will just submit, no, to God's will. At ito po, tingnan po natin yung tatlong dahilan kung bakit ganito ang dapat maramdaman natin every time na ang kalooban ng Panginoon ay ating po nakita o nabasa o narinig. Don't be afraid, just submit. Tatlong dahilan. Ang una, because the will of God will protect. No? Sinabi po ni Mary, no, na your will be done. No? Yung kalooban mo nawa ang mangyari nga sa akin. No? Why? Because he knew that by doing the will of God, she will be protected. No? Iingatan siya ng Panginoon. So dito, again, nakikita natin yung mga gulo, iskandalo na mangyayari. Di po ba? Pagka naganap na siya po ay magbuntis. Di ba? Pero, Mary was assured, because of those words, that the Lord will protect her by following the will of God. At sabi po dito sa Deuteronomy chapter 31, verse 7 and 8. Basahin nga po natin. Ready? Begin. Then Moses summoned Joshua and said to him, in the presence of all Israel, be strong and courageous, for you must go with these people into the land that the Lord swore to their ancestors to give them. And you must divide it among them as their inheritance. The Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Mga kapatid, kung inyo pong mapapansin, every time na may ipapagawa ang Panginoon sa isang tao, sa Biblia, at madalas ang pinapagawa ng Panginoon ay napakahirap. Sa puntong ito po sa Book of Deuteronomy, si Moses, ang leader po ng Israel, ay magpapaalam na sapagkat siya ay 120 years old na dito at hindi siya hinayaan ng Panginoon. Hindi siya inalaw ng Panginoon na tumawid sa promised land. No? Kaya, kumuha siya ng kanyang kapalit na si Joshua. At itong si Joshua, nakita niya kung gaano katigas ang ulo at gaano kahirap pamunuan ang mga Israelites. And yet, sa kabila noon, si Joshua pa rin ang pinili ng Panginoon na papalit kay Moses. Kaya dito sa verse 8, ang sabi niya, the Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Sapagkat na-imagine ko po ang pakiramdam dito ni Joshua. Na siya po ay 45 years old pa lang dito. Meron bang 45 years old dito? Wala. Okay? 45 years old. At siya po, siyempre, takot na takot. Ang population po ng Israel, ditong panahon nito is 1.2 million. Imagine, at the age of 45, ililid mo ito parang, isang bansa na ito. Na-experience nga kung gaano katigas ang mga ulo. Gaano ka-reklamado. Diba? Ang hirap. Kumbaga, napaka-imposible na pangunahan itong mga ito. Pero ang sabi ng Panginoon, He will go before you. And He will be with you. Sasamahan ka na. And then, He will never leave you nor forsake you.
hindi ka niya papabayaan. You will be protected. Once you obey, once you submit to the will of God. As I've said, mahirap man ito, feeling mo man ay kulang ang iyong kakayahan. Pero pag sinabi yan ng Panginoon sa iyo, ito po ang kalakip na pangako. You will be protected, no? Because He will be with us, no? He will go before us, no? And He will never leave us nor forsake us. At naniniwala ako na itong mga salitang ito ay alam ni Mary. Sapagkat yun po ang role ng mga fathers noon, ng mga Jews fathers, na dapat ituro nyo sa inyong mga anak. Lalo na ito, 5 books of the Bible or 5 books ni Moses. So, I'm sure ito ay naituro kay Mary na once the Lord asks you to do something, kahit na ito ay mahirap, you will be protected. Kaya sinabi niya, no? Nung sinabi sa kanya ni Gabriel na magkakaanak ka, kahit na, yun niya, very scandalous question. Ang sabi niya, your will be done. Why? Because he knew that, or she knew that when he obeyed the Lord, God's will protect him. Sabi pa sa Isaiah 54:17, basahin niya po natin. Ready? Begin. No weapon forged against you will prevail, and you will refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servants of the Lord, and this is their vindication from me, declares the Lord. No? Sabi niya, this is the heritage of the servants of the Lord. Okay? Ang sabi ni Mary, I am the Lord's servant. Ako ay alipin ng Panginoon. Kahit anong gusto niya ipagawa sa akin, gagawin ko. Kahit na imposible, no, mahirap, no, yung ipapagawa niya sa akin, no, yun nawa ang mangyari. Sapagkat ito ang pangako ng Panginoon. This is the heritage of the servants of the Lord. And this is their vindication from me. Sabi niya, no weapon forged against you will prevail, and you will refute every tongue that accuses you. Kumbaga, sigurado ibabash si Mary dito, di ba? Kung sa panahon natin, no? Ibabash si Mary sigurado dito. Yung mga kamag-anak niya, family niya, talagang isusumpa siya. Ikakahiya siya sa ganitong pangyayari. But, ang sabi dito, no, ng talatang ito, once you obey the Lord, sabi niya, no weapon forged against you will prevail. So, sometimes yung salita natin, weapon ito, di ba? In fact, mas matindi pa nga daw ito eh. Itong ating dila, nung nakakamatay daw talaga ito. Pero sabi niya, once you obey the Lord, once you submit to His will, walang magtatagumpay na weapon, no, sa iyo. Kumbaga, malalampasan mo yung pagdadaanan mo. Tutulungan ka ng Panginoon, hindi ka iiwanan ng Panginoon. Kaya, tingnan niyo yung nangyari. Tingnan niyo itong nangyari dito. So, dito sa Luke chapter 1, verses 39 to 42. This is very interesting. Basahin nga po natin. Ready? Begin. At that time, Mary got ready and hurried to a town in the hill country of Judea, where she entered Zechariah's home and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the baby leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. In a loud voice, she exclaimed, "Blessed are you among women, and blessed is the child you will bear." Tapos ito pa yung sabi ko niya. Basahin na natin. Ready? Begin. Blessed is she who has believed that the Lord would fulfill His promises to her. Okay, anong gusto ko pong makita natin dito sa talatang ito? Kaya sabi ko sa inyo kanina, pagka nalaman ninyo, for example, meron kayong kapatid, kaibigan, kamag-anak, na engaged na. No, engaged na. Tapos nabalitaan niyo, buntis siya. At ang nakabuntis ay hindi yung kanyang boyfriend. Anong mararamdaman niyo doon sa kakilala niyo? Di ba? Di ba, kahit pa paano, meron kang negative feeling, parang, grabe naman ito, kakasal na nga, hindi pa nakapagpigil. At ang mas nakakahiya,
ibang tao pa. Di ba? Pero dito, gusto ko pong makita ninyo. Dito. How the Lord protected Mary. Di ba, relative ni Mary si Elizabeth? Nung magkita sila, ano ang sinabi ni Elizabeth? Ang sabi ni Elizabeth, in a loud voice she exclaimed, "Blessed are you among women, and blessed is the child you will bear." Ano po ang gusto kong makita natin? Hindi siya, pinagalitan ni Elizabeth. At in fact, winelcome pa siya. Di ba? Kasi kung sa panahon natin ito, di ba? Alam natin na yung dadalaw sa atin ay engaged tapos nabuntis ng iba, parang somehow, pwede bang next time na lang natin padalawin yan dito? Di ba? At sigurado, kung halimbawa hindi mo na mapigilan, sinorpresa ka dumating, sigurado, sasabihin mo sa kanya, ano ba namang naisip mo? Di ba? Ano ba naman yung ginawa mo yan? Ano bang kahihiyan yung ginawa mo na yan? Di ba? Yan ang sasabihin mo. Pero si Elizabeth, alam niyo kung bakit nakita natin na God protected Mary? Dito sa verse 41, sabi niya, when Elizabeth heard Mary's greeting, the baby lived in her womb. Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Napuspos siya ng banal na Espiritu. Mga kapatid, gusto ko po makita natin ito. Bakit napuspos si Elizabeth ng banal na Espiritu? Because si Elizabeth, sumusunod din siya sa Panginoon. Si Mary, sumusunod din siya sa Panginoon. That's why, napuspos sila ng Holy Spirit. At ang na-realize ko mga kapatid, through this, pagka kayong dalawa, pagka tayong lahat, ay sumusunod sa Panginoon, at puspos tayo ng banal na Espiritu, kahit na mahirap yung ating pong ginagawa, walang masamang salita ang lalabas sa atin pagkakita natin yung ating kapatid na may pinagdadaanan siya. Ang ating pong sasabihin, when we are filled with the Holy Spirit, blessed are you. Blessings. Hindi negative. Hindi pangungutya. Hindi panunumbat ang ating pong sasabihin. Nakuha niyo po ako, nasundan niyo ako. At dito po nga natin makikita na prinotektahan ng Panginoon si Mary. And then sabi pa nga dito sa verse 45, blessed is she who has believed that the Lord would fulfill His promises to her. Ang isang, ito po ang ginawa ni Mary. At ito rin po ay pwede natin gawin. Kung tayo daw po ay maniniwala na tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako sa atin, then we are blessed. Tayo po ay pinagpala. Di ba? Tayo po ay pagpapala. So, hindi lamang po ito, kumbaga, kay Mary, pinapagawa, kundi kahit sa atin din mga kapatid. If we believe na ang kalooban ng Panginoon ay dapat natin gawin, mahirap man ito o hindi, you are blessed. So, ngayon po, umaga mga kapatid, ano sa tingin ninyo ang pinapagawa sa atin ng Panginoon? Meron ba siyang pinapagawa sa atin? Ginagawa niyo na ba? O ito ay hindi pa rin iniisang tabi? Marami pa rin tayong excuses or alibis. Diba? May pinapagawa for sure ang Panginoon sa atin. Ngayon 2025, sigurado ba tayo na nagawa natin lahat ng pinapagawa sa atin ng Panginoon? Sapagkat ito po, tandaan natin ito. Sinabi ni Elizabeth, blessed is she who has believed that the Lord would fulfill His promises to her. Ganun din po tayo. Kung tayo nananampalataya, natuto pa rin ng Panginoon ang mga pangako niya sa atin, then we are blessed. Ang ibig sabihin ng blessed dito, ay favored. Kumbaga, i-bless tayo ng Panginoon kung gagawin natin ang gusto niyang ipagawa sa atin. Okay? So, yun po ang una na makikita natin. Nag-submit, nagpasakop po si Mary sa kalooban ng Diyos because the will of God will protect. Mga kapatid, huwag tayong matakot na sundin
gawin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Dahil po protektahan tayo ng Panginoon. Kahit na ito'y mahirap, kahit na parang hindi natin kaya itong gawin, kahit na feeling natin, mapapahiya tayo pagka ginawa natin ito. As long as this is God's will, the Lord will protect us. Okay? So, yun po ang una na makita natin. Pangalawa, the will of God will provide. Pagkakalooban ng Panginoon, no? Ipagkakaloob niya ang pangangailangan natin. No? Ang sabi po dito sa Deuteronomy chapter 28, verses 1 and 2, basahin niya po natin ulit. Ready? Begin. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come on you and will accompany you if you obey the Lord your God. At basahin po ninyo na lang yung mga susunod kasi doon po nakalista yung mga blessings na matatanggap ng isang tao na susunod sa utos ng Panginoon. God will provide, sabi niya, all these blessings. At yun yan. Hindi ko na nilagay dito kasi sobrang dami. Pero, pagka tinuloy nyo yung pagbabasa, meron din doon na sumpa ang Panginoon pag hindi tayo sumunod. At nakalagay dito. Ang gusto ko lang makita natin dito mga kapatid. No? Sometimes we worry a lot. Diba? And sometimes those worries, kung hindi man tayo pinapabagal, pinapatigil tayo mga kapatid na sumunod sa Panginoon. Kasi iniisip natin, naku, baka walang mangyari. No? Baka maghirap lang ako. Baka lalo lamang ako magipit. Pagka sinunod ko ang Panginoon. Tandaan po natin ito mga kapatid. No? Sabi dito ng Panginoon, very clear sa mga Israelites. Sabi niya, when you fully obey, no, and carefully follow all His commands, all these blessings will come on you and accompany you. No? Maganda yung sabi doon, ano? Will come to you and accompany you. Ang ibig sabihin, you will have it and you will be sustained. No? Hindi mauubos itong blessing hanggat sinusunod mo ang Panginoon. So, ngayong umaga mga kapatid, gusto niyo bang ma-experience ang blessing ng Panginoon? Gusto niyo bang matanggap ang pagpapala ng Panginoon na hindi nauubos? Sabi ng Panginoon, fully obey and follow His commands. At yan po ang ginawa ni Mary. No? Kung bakit siya nagpasamo. No? Because he knew, or she knew, that doing the will of God will provide all her needs. And sabi sa Hebrews 13:5, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God said, never will I leave you, never will I forsake you. Many times, ay mas marami tayong inuuna kaysa sa Panginoon. Maraming nakakaagaw ng ating pong mga atensyon. Na akala natin, kaya natin inuuna yun, ay baka pagka hindi natin inuuna yung bagay na yun, ay katapusan na ng buhay natin. Mawawalan tayo. Malulugi tayo. Di ba ba? Pero pinaalala po ng writer ng Hebrews, sa mga mananampalataya noon, no? Sabi niya, keep your lives free from the love of money. No? Hindi po kasalanan ang pera. No? Hindi kasalanan ang kumita ng pera, magtrabaho para kumita ng pera. Hindi po kasalanan yun. Hindi po mali yun. Pero yung mahalin mo ang pera, no, yung magmukhang pera ka na, no, wala ka nang nasa isip kundi kailangan kumita ako. No? To the point na kinakalimutan mo na ang oras mo sa Panginoon. Dahil sayang ang oras, yun ang ibig sabihin ng love of money. No? Tandaan natin mga kapatid, sabi ng Panginoon, promise niya, hindi ito promise ng kung sino man. Hindi ito promise ng Pangulo. No? Ito'y promise ng Panginoon. I will never give you, nor forsake you. Hindi ko kayo papabayaan. Di ba? Kaya ngayon
Umagang ito, kung sakaling meron kayong pangangailangan, at parang hindi nyo alam kung saan nyo kukunin, no? Ang ating pong gawin, no? Sundin natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Dahil ang pangako niya, the Lord will provide. No? He will provide. Okay? Sa John chapter 19, verses 26 to 27, tignan niyo po itong ginawa ng Panginoon sa Kristo sa kanyang mother, no, kay Mary. Basahin po natin. Ready? Begin. When Jesus saw his mother there, and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, Woman, here is your son. And to the disciple, here is your mother. From that time on, this disciple took her into his home. So dito po, ito po na senaryo ito yung nakapako ang Panginoong Jesucristo. No? Siya ay mamamatay na. At after 3 days, sinaboy na magulit. And after 40 days, siya ay aakyat na sa langit. So, reality na, kumbaga yung panganay na anak ni Mary ay mawawala. Diba? At dito po, sabi po ng mga Bible scholars, marahil namatay na dito si Joseph. So parang wala nang mag-aalaga kay Mary dito. So ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, habang siya ay nakabitin doon sa krus, He provided somebody who will take care of her. At sino po yun? Si John the Beloved. At sabi dito sa verse 27, from that time on, this disciple took her into his home. Si John, inalagaan na niya itong si Mary, the mother of Jesus. Okay? So, makikita po natin, no, sa kahit anong sitwasyon, no, ang Panginoon, He will provide what we need. Okay? At marahil, kung susuriin ninyo kung paano pinagkaloob ng Panginoon mga pangangailangan natin, ay talagang masasabi natin na totoo itong salita nito. Ngayon, 2025, I do not know how the Lord provided sa inyo pong buhay. But in our family, in my life, ano po, ang Panginoon ay talagang nag-provide ng marami. No? Ang dami naming pangangailangan, no? Madami kaming kailangang bayaran, pero nagpapasalamat kami sa Panginoon sapagkat dinibigyan kami ng karunungan ng Panginoon, ng paraan ng Panginoon, paano namin matutugunan ang mga bagay. And I know kayo rin, no? Kung kayo lamang ay upo at inyong pag-aaralan, titignan, paano tinugunan ng Panginoon inyong mga pangangailangan everyday. Talagang, I think, kulang ang mga salita, no? Kulang ang oras para sabihin natin lahat. No? Ito po ang na-experience. Ito po ang na-experience. Ano po? Ito po ang na-experience ni Mary. Ano po? Na, ano tawag dito? Sorry po. Okay. Visually challenged. Yun nga po, magpapaalam na tayo sa 2025 at atin na pong harapin ang 2026. Mga kapatid, nawa ang Pasko, no? Nawa itong pinag-aaralan natin ngayong umagang ito ay panghawakan po natin. No?
ang ating po unang ipanalangin, pagpasok po ng 2026 is, Lord, what is your will for my life? No? Anong kalooban mo? Anong gusto mong gawin ko? Sapagkat, mga kapatid, kung yan po, ang ating pong ipapanalangin at yan ang ating gagawin. Kasi one thing is sure, ipapakita ng Panginoon yung kalooban sa bawat isa. The Lord will provide your needs. No? Magkukulang lang tayo, mga kapatid. Mahihirapan tayo, mga kapatid, kung ang ating pong laging gagawin ay hindi nga gusto. No? Pagkukulangin tayo, kakapusin tayo sa 2026. Pero gusto nyo may provide lahat ng needs natin, mga kapatid. Let us pray, let us ask the Lord ano kalooban niya. At yun po ang gawin po natin. Okay? So yun po ang makita natin na pangalawang dahilan, bakit sinabi ni Mary na your will be done, Lord. Kung ano yung gusto mong mangyari sa akin, yun ang gawin mo. No? Yun ang dahilan kung bakit siya nag-submit. Because una, doing the will of God will protect. Doing the will of God will provide. At ang panguli, the will of God will prevail. No? The will of God will prevail. Ang mangyayari lamang, mga kapatid, sa mundong ito, ay kalooban ng Diyos. Kung inyo pong natatandaan, yung pinag-aralan natin ang Book of Revelations, no? Lahat ng nangyari doon, o lahat ng mangyayari, yun po ay lahat ay plano ng Panginoon. Walang plano or influensya ang ibang mga bagay doon. Even the devil, no? Walang influensya sa mga sequence, no? Na mangyayari. Ito pong lahat ay plano ng Panginoon at walang pwedeng ibang makaharap ng plano niya. The will of God will prevail. Ang sabi dito, nung marinig ni Mary, itong verse 37, sabi niya, for no word from God will ever fail. No? I believe this is the turning point. No? Nung sinabi ni Angel Gabriel na lahat ng sinabi ng Panginoon ay mangyayari. Lahat ng ipinangako ng Panginoon ay matutupad. Kaya ang sabi ni Mary, yes, Lord. No? I will submit sa kalooban. Kung anong gusto mong mangyari sa akin, no, yun ang susunod. Okay? At sabi pa din sa Proverbs 19:21, basahin nga po natin. Ready? Begin. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Okay? Marami tayong pinaplano, mga kapatid. No? Marami tayong gustong gawin, marami tayong gustong puntahan. Di po ba? Pero dapat magpasakop po tayo sa kalooban ng Panginoon. Alamin natin, ito ba ang kalooban ng Panginoon? Sapagkat ang mangyayari ay yung plano, yung purpose ng Panginoon sa buhay po natin. Minsan, ay yun nga po, sinusuway talaga natin siya intentionally. Pero kahit na tayo po ay magpakalayo-layo sa Panginoon, no? Kahit na iwas-iwasan natin yung kalooban niya, alam niyo bang dadalhin at dadalhin pa rin tayo ng Panginoon po. No? Tayo po ay dadalhin pa rin niya doon sa daan, no? Na gusto niya na takaran po natin, mga kapatid. No? Kaya lang, ang nakakalungkot pagka yung magdidisobey ka muna bago ka ako mag-obey, no? Ang dami ng damage, no? Nasaktan ka na, no? Nalugi ka na ng malaki sa amo pa lang, marirealize na siguro nga, dapat niya, no? Tama nga, nasundin ang Panginoon. What if kung halimbawa pakita mo yung kalooban ng Panginoon, sinunod mo agad? Di ba? Mas marami ka sana ng blessing na natanggap. Pero ganun nga talaga ang tao. Pero salamat sa Panginoon, hindi nag-give up ang Panginoon. Kung ikaw ay sumuway, no? Kung ikaw ay umiwas, no? Yung kalooban pa rin ng Panginoon ang mangyayari. No? Kahit na anong gano'ng kaganda yung mga plano ko, no? Pero yung kalooban pa rin ng Panginoon ang mangyayari. Di po ba? Then, sabi po sa Job chapter 42 verse 2,
Basahin niya po natin. Ready? Begin. I know that you can do all things. No purpose of yours can be thwarted. Okay? Tandaan po natin ito mga kapatid. Ang Panginoon kaya nang gawin ang lahat ng bagay. At ang sabi dito, wala siyang kalooban na pwedeng hadlangan. Pwedeng sirain. Mga kapatid, alam niyo po, every time na pinag-aaralan ko ang purpose ng Panginoon, ang plano ng Panginoon, ang kalooban ng Panginoon, ako po ay naririlib. Ewan ko po kayo. Sapagkat bilang anak ng Diyos, bilang tagasunod ng Panginoon, it is a comfort to me, an encouragement to me, na may plano ng Diyos sa akin. At yung plano ng Diyos sa akin ay tapos na. Diba? At ito po, na pinakita ni Mary. No? Now, once you obey the will of the Lord, you will be protected, you will be provided, and His will prevail sa buhay mo. Diba? Kaya ang dapat lang gawin natin ay sumunod tayo ng may pagpapasalamat. No? May pagtitiwala sa ating Panginoon. Sapagkat yun ng kalooban niya, yun po ang makakabuti sa bawat isa atin. Kung ngayon 2025, ewan ko lang kung sa inyong kumbaga pag-reflect, masasabi niyo ba na sinunod niyo ang Panginoon ngayong 2025? Sinunod niyo yung kalooban niya. Kasi naniniwala po, kung masasabi natin na I follow the Lord ngayong 2025, hindi natin papanghinayaan itong 2025. Tayo po ay nagagala. No? Tayo po ay thankful na na-experience natin ang 2025. Although, napakaraming pagsubok na naranasan po natin dito ba? As a country, no, individually, as a family, marami tayo pinagdaanan. Pero salamat sa Panginoon sapagkat hindi tayo pinabayaan. Pero mga kapatid, sinunod ba natin ang kalooban ng Panginoon? Gawa ngayon kung 2026, no? Bago pa dumating ang 2026, let us set it in our hearts. Lord, please show me your will. And I'm willing to follow. I'm willing to submit to your will. No matter what. Okay? Sapagkat dito po, mga kapatid, yung plano ng Panginoon sa atin, hindi na yan masisira. Hindi na yan mababago. No? Yun na yun. At kahit na ikaw ay sumuway, no? Doon ka pa rin dadalhin ng Panginoon sa ikabubuti ng Panginoon. Okay? At ang ikakabuti natin, sometimes, iba ang definition natin, no? Sa definition ng Panginoon. Kaya dapat, sa Panginoon tayo magtiwala. Katulad na lang ng nangyari kay Mary. No? Ano ang makakabuti doon sa mangyayari sa kanya? Diba? Na controversial, no? Scandalous yung mangyayari. Pero later on, nakita natin, no? Na hindi siya, kumbaga, hindi siya pinatay. Di ba? And in fact, hanggang ngayon, talagang she is well respected by the whole world. Talagang magpasalamat tayo sa Panginoon because she obeyed. No? She submitted herself. Kasi kung sinabi ni Mary that time na, hindi pwede. No? Hindi ako papayag na sa akin dumaan ang Son of God. Kasi engaged na ako eh. Masisira yung mga plano ko. Naisip ko nga yun eh. Bakit hindi na lang yung anak ni Elizabeth? Di ba? Mas nakakabangha pa yun. Kung kay Elizabeth, pinadaan si Jesus. Di ba? At si John, kumbaga naging bunga na lang ni Joseph and Mary. Pero that's how we think, mga tao. Ang Panginoon, His thoughts are higher than ours. And His plans are way, way beyond sa atin. At lahat ng mga bagay nito ay nakakabuti para sa atin. Kaya mga kapatid,
Ano man ang maging kalooban ng Panginoon sa atin, no? Lalo na ngayon 2026. Gaya katulad ng panalangin ni Mary, sana mangyari sa amin yung sinabi mo. No? In short, no, your will be done to me. No? Sabi niya, don't be afraid. No? Just submit. Huwag tayong matakot mga kapatid. Tayo po ay magtiwala. Bakit po? Because the will of God will protect you, will provide your needs, and the will of God will prevail. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Salamat po sapagkat madalas na namin nga po na papag-aralan itong bahagi nito. Kaya salamat sa panibagong turo, panibagong paalala sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, kung madalas hindi namin siniseryoso ang kalooban, ang plano mo sa amin po. Hindi namin tinitingnan na ito'y mahalaga. Hindi namin tinuturing na kailangan namin ang kalooban. O Panginoon, nawa sa amin pong anticipation ng pag-celebrate ng Christmas. Maalala namin na sinabi ng anghel kay Mary, don't be afraid. At sa pamagitan ng mga ibinalita niya, si Mary ay nagsubmit sa Panginoon. Lord, tulungan mo kami. Ipakita mo, Lord, sa amin ang kalooban mo ng klaro. Huwag kami, Panginoon, matakot na makita ito at sundin ito. Sapagkat wala kang pinabayaan na anak mo na sumunod sa iyo. Lahat, Panginoon, bagamat dumaan sa mahirap na daan, mahirap na mga pagsubok, sila, Panginoon, ay hindi nasira, hindi sila, Panginoon, nawala, kundi sila, Panginoon, ay dinala mo sa iyong piling. Pinagpalaw at ang kanilang buhay ay amin pong pinag-aaralan upang maging hamon, maging ehemplo sa bawat isa. Kaya, Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat kami sa 2025. Marami kaming pinagdaanan, maraming mga problema, maraming mga pagsubok. Pero salamat po because you protected us, you provided for us, at yung kalooban mo po ang nangyari. Sa 2026, Panginoon, nawa ang hawakan namin lahat ng mga pagpapala, mga pangako na binigay mo sa amin at natutunan namin ngayon pong taon ito. Salamat po, Panginoon, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, para po sa ating pagwakas na awitin natin itong